Sa puso ng mga kapanapanabik na misteryo ng mundo ay mga hindi inaasahang pag-ikot ng kwento na bumabago sa bawat teorya at sagot. Ang pinakamaliit na detalye ay maaring maglaman ng sapat na lakas upang buuin muli ang buong kwento. Maaring pilitin ang pagbagsak ng isang pansamantalang teorya o magbigay ng isang halatang sagot na kulang sa ebidensya. Bilang 10. Ang Antigua, ang pinakamalaking isla sa bansang Caribbean na Antigua at Barbuda. Sikat ang lugar dahil sa puting buhangin at kaakit-akit na tubig. Nagsisilbi itong tropikal na sentro para sa paglalayag at mga water sports. At ang nakakakilabot na tagpuan ng mga pinakakakaibang hindi nalulutas na pagkawala na bumabagabag sa isla. Sa isla ng Antigua, ilang tao na ang nawala sa nakalipas na 3 taon. Kadalasang natatagpuan ang mga nawawala sa mga kalapit na isla. Sila ay natatagpuang buhay o kaya naman ay natatagpuan na lamang na inanod sa dalampasigan. Sa Antigua, nawawala ang mga biktima at walang may alam sa kanilang kalagayan. Isang residente, si Patricia Joseph, ay inilalarawan ito bilang mental na pagpapahirap. Ang kanyang inang, si Hyacinth Gage, 74, ay nawala sa loob ng 3 taon. Laging hinahanap ni Patricia ang kakaibang matingkad na kulay kahel na raincoat na huling sinuot ng ina niya. Mula 2024 hanggang 2025, may hindi bababa sa 12 kilalang kaso ng mga residente sa maliit na bayan sa Caribbean na biglang naglaho ng walang bakas. Huling nakita si Keon Richards sa Sandals Grande Antigua Resort ang kanyang pinagtatrabahuan. Natagpuan ang sasakyan ni Orton Davids na sunog at 3 mangingisdang Barbadian ang pumalaot. Tanging mga piraso ng kanilang bangka ang inanod sa dalampasigan. Kahit malawak ang paghahanap sa mga kasong ito, nananatiling nawawala ang mga biktima at walang bakas na natagpuan. Dumarami ang mga haka-haka. Indes na sagot, puro teorya lang ang binigay ng mga residente. Ang galit ng pulisya ng Antigua ay nagtatanong kung kulang sila sa motibasyon dahil mababa ang sweldo o binabayaran sila para pagtakpan ang mas mabibigat na kaso gaya ng gang activity or trafficking. Inamin ni Everton Jeffers, pansamantalang hepe ng pulisya ng Antigua, na kulang ang sigasig ng kanilang puwersa at may puwang pa sa pagpapabuti. Hinimok rin niya ang publiko na buksan ang isipan sa posibleng dahilan ng maraming nawawala, tulad ng operasyon ng bentahan ng organo kahit walang ebidensya para dito. Batay sa ulat, nung unang bahagi ng 2025, halos 60 kaso ng nawawalang tao ang hindi pa nare-resolba sa Antigua at malamang na mas mataas na ngayon. Pero ang kakaiba dito, ang Antigua ay may populasyon lamang na 100,000 katao at ang isla ay may sukat lang na 108 square miles, halos kasing laki ng Rosenberg, Texas. Sa maliit na islang ito, nakakakita sila ng hindi pangkaraniwang dami ng mga nawawala kung ikukumpara sa iba. Walang ibang kalapit na isla ang may ganitong dami ng kaso ng nawawala. Bilang 9. Noong 1874 unang naramdaman ang mga pagyanig sa Hilagang Carolina. Noong bahagi ng Pebrero, yumanig ang lupa at may malalakas na tunog mula sa Bald Mountain, bundok na 3,020 talampakan sa Broad River Basin. May mga nakakita ng usok at singaw mula sa lupa at agad kumalat ang matinding takot dahil sa relihiyosong kasinggasigan. Ang mga residente ng Chimney Rock ay nagtago at nagtakbuhat para iligtas ang kanilang buhay. Naniniwalang ang bundok ay isang aktibong bulkan na malapit nang sumabog. Walang ganong mapaminsalang pangyayari ang naganap. Walang lava na sumabog mula sa mga bitak at walang tunaw na bato na lumabas mula sa bunganga na hindi umiiral na bulkan. Sa sumunod na 2 buwan, nagpatuloy ang mga ugong at naghari ang nakakatakot na atmosfera sa mga bayan sa paligid ng Bald Mountain. Dahil sa misteryo, nagtungo ang mga mamamahayag sa lugar at tiniulat kung ito ba ay banal na interbensyon o simpleng pagkakataon lang. 2 buwan bago nito, si Posey Owensby, isang magsasaka mula McDowell County sa Stone Mountain sa hilagang Rutherford County, ibang milya hilaga ng Chimney Rock, North Carolina, ay umakyat sa bundok para sa 3 araw na pagpupulong na nagtapos noong Pebrero 9.
Dito ra, hinikayat ng mga ngaral ang Panginoon na magpadala ng lindol at pilitin ang mga makasalanan sa paligid na magbalik loob. Kakaiba dahil kinabukasan nagdulot ng kaguluhan sa lugar ang mga pagyanig. Mga pagyanig na di pa naranasan dati. Pinalaya sa kagubatan ang mga baka, kabayo at baboy, habang ang mga tao malapit sa bundok ay naniwalang ilang araw na lang silang mabubuhay. Habang tinatawanan ng mga mamamahayag ang matinding paniniwalang relihiyoso, sinubukang pakalmahin ni hiolohistang Warren Dupree ng Wilford College ang mga nababahala. Kasama ang mga estudyante, isang inhinyerong sibil at editor ng pahayagan, naglakbay siya sa Hickory Nut Gap Road, umikot sa Bald at Stone Mountains at dumaan sa mahihirap na daan. Hindi nakita ng grupo ang ebidensya ng aktibong bulkan tulad ng usok o tunaw na bato. May bundok lamang, ngunit ang bundok na yon ay patuloy pa ring umuugong. Nang masiguro na walang pagsabog para sa paggawa ng daan, napagdesisyonan ng mga heologo na ang pagyanig ay mula sa ilalim ng kalbong bundok. Sabi niya ang paglubog ng kuweba at likas na sangkap ng bundok ang dahilan. Kalaunan, iniuugnay ng mga investigador ang pagyanig sa pagbagsak ng mga bato sa mga kuweba sa ilalim ng bundok. Sa kabila ng siyentipikong pagsusuri, misteryo pa rin ang sanhi ng biglang ugong at koneksyon nito sa panalangin ni Posey Owensby. 6 na buwan noong 1874 tuloy-tuloy ang ugong ng Rumbling Bald. Kalaunan, humupa ang mga pagyanig at putok, ngunit paminsan-minsan ay may bahagyang pagyanig pa rin. Numero 8. Sa koridor malapit sa foyer ng Clarendon Laboratory sa Universidad ng Oxford, Inglaterra, may misteryong matagal ng kinawiwilihan ng mga eksperto. Dito makikita ang Oxford Electric Bell na tahimik nung tumutunog sa napakatagal na panahon. Ang aparatong ito ay di lang siyentipikong kuryosidad, kundi naging simbolo rin ng tibay at hiwaga. Isa ito sa unang perasong nakuha ni Robert Walker para sa koleksyon ng siyentipikong kagamitan. Napansin ng profesor ang pagiging espesyal nito at sinigurong mapanatili ito sa kasaysayan noong huling bahagi ng 1800. Ang Oxford Electric Bell ay isang pang-eksperimentong dekuryenteng kampana na may nakasabit na metal na bulang gumagalaw pabalik-balik sa pagitan ng dalawang maliliit na kampana. Ang maaring bukang isang simple at diretsong aparato ay sa katunayan ay may dalang kakaibang misteryo. Mahigit 1 siglo nang tumutunog ang Oxford Electric Bell at walang nakakaalam kung paano. Mula pa noong 1800 at 40 ang taon na ito ay ginawa, tumunog na ito ng mahigit 10 bilyong beses. Ang aparato ay pinapagana ng bateryan tila walang hanggan at hindi pa rin matukoy ng siyentipiko kung paano o ano ang laman nito. Patuloy itong tumutunog bawat kalahating segundo, hindi naririnig, sa likod ng dobleng salamin. Sa pagdaan ng mga dekada, naging tanyag na usapan ang kampana at nagbigay inspirasyon sa mga estudyante at mananaliksik na pag-isipan, hindi lang ang mekanismo nito, kundi pati ang mas malawak na hangganan ng pag-unawa ng tao. Para malaman ang mga lihim, kailangang buksan ng eksperto ang aparato at tuklasin ang mekanismo. Pero ayaw nila itong itigil, kaya hinihintay nilang kusa itong tumigil. Walang nakakaalam kung kailan darating ang araw na iyon o gaano tatagal ang baterya. Ayon sa Guinness Book of World Records, ang aparatong ito na tinagurian pinakamatibay na baterya ay wala pa ring palatandaan na mauubusan ng lakas sa ngayon. Napag-alaman ng mga eksperto na kapag tumama ang clapper sa kampana, naglalabas ang baterya ng kuryente na nagtutulak dito sa kabilang kampana. Paulit-ulit ang proseso kada kalahating segundo sa loob ng 186 na taon nang hindi nauubusan ng kuryente. Ang mga siyentipiko ay nakakapagpalagay lang kung paano nabuo ang baterya at isa sa mga suhestiyon ay baka ito ay katulad ng Zamboni piles, isang electric na baterya na naimbento noong 1812. Pinaniniwalaan na ang komposisyon nito ay binubuo ng salit-salitang patong ng metal foil at papel na pinahiran ng manganese dioxide na maaaring ilang libong patong ang kapal. Napansin ding tinakpan ng tunaw na asupre ang baterya bilang insulasyon at proteksyon mula sa pinsala ng atmosfera. Nag-aalala ang mga eksperto na baka masira agad ang kampana kapag binuksan ang salamin, kaya't pinili nilang hindi ito galawin at hintayin kung hanggang kailan tatagal. Numero 7.
Ang San Francisco ay tumutukoy sa tren na bumibiyahe mula Oakland, California hanggang Chicago, Illinois. Pinatakbo ito ng 3 kumpanya, kabilang ang Southern Pacific Railroad. Ang pangunahing linya ng SP ay sumusunod sa Ilog Humboldt at dinadala ang tren ng pasahero sa Palisade Canyon mula Bayaway hanggang Palisade. Ipinakilala noong Hunyo 1936 ang San Francisco Steamliner na sumikat dahil sa maranyang tampok at pagiging tren na may pinakamalakas na makina. Ngunit makalipas ang 3 taon mula nang magsimula ito, isang trahedya ang mangyayari. Noong ika-12 ng Agosto, 1939, si Ed Hickox ay nagmadaling pumasto sa control room ng tren. Dapat dadalhin ng biyahe ang mga pasahero sa Oakland pero naantala ng 30 minuto. Pagkaalis sa Carlin, Nevada, nagpasya si Hickox na pabilisin pa ang takbo para makabawi sa nawalang oras. Ang lungsod ng San Francisco ay 1.5 milya na lang mula sa Harney, isang rail siding sa pangunahing linya ng SP sa pagitan ng Bayaway at Palisade. Pinabilis pa ni Hickox ang takbo sa 90 milya bawat oras, kaya kahit makita niya ang panganib sa unahan, hindi na siya makakatigil agad. Noong 33 ng gabi, sumalpok ang tren sa sirang bahagi ng riles. Pagkatapos tumama ron, mabilis na diskaril ang steamliner sa ika-4 na tulay ng Humboldt River Gorge. Nagbabala ang alikabok at usok ng sakuna, ngunit mula sa guho ay umangat ang inhinyero. Sa isang himala, nakaligtas si Hickox at tumakbo siya papunta sa Harney para makahanap ng telepono. Tumawag siya sa pang-emerhensyang serbisyo at agad dumating ang mga voluntaryo, mga Bayaway at Carlin sa insidente. Tinulungan agad ang mga nakaligtas gamit ang medical na kit, pero naghintay sila sa tren ng pagsagip. Hindi sila umalis doon hanggang umaga kinabukasan. 5 bagon ng tren, kabilang ang coffee shop, kusina, 72 upuang kainan lounge at buffet car, at 2 sleeping car na Twin Peaks at Chinatown, ang idineklarang hindi na magagamit matapos ang insidente. Hindi ginamit ang mga riles ng ilang buwan matapos ang insidente at agad nagsimula ang malawakang investigasyon. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, natuklasan na sinadya ang maling pagkakaayos ng riles. May tao nag-alis ng bahagi ng riles, pininturahan ng kayumangi at itinago sa tuyong damo. Makakakita rin ang mga diver ng mga kagamitan sa Ilog Humboldt na nagbunyag na ang trahedya ay isang gawa ng sabotahe na nangangailangan ng 4 na piraso ng mabibigat na kagamitan. Abutin ng 1 oras ang paglipat at pagbaklas ng mga riles mula sa natitirang bahagi dahil matagal din ito. 4 na oras bago ang insidente, may dumaan na tren sa lugar na iyon na walang naging problema. Nag-alok ng pabuya ang mga investigador. Nagdulot ito ng pag-aresto at investigasyon sa ibang palaboy, kahit naniniwala ang pulisya na may alam sa operasyon ng tren ang tunay na salari. Walang malinaw na bunga ang investigasyon. Nakakatuwang isipin na ilang taon matapos ang 1,995, may isa pang tren na nadiskaril sa Arizona at nadiskubre ng mga investigador ang nakakatakot na pagkakahawig nito sa trahedya sa San Francisco. Inilipat ang mga riles sa isang tulay na may mataas na pilapil, katulad ng nangyari noong 1930. Bilang 6. Isang Easter egg sa UFO folklore ang phenomenon ng mga lalaki sa itim. Ayon sa alamat, lumalabas ang mga misteryosong tauhan kapag mataas ang aktibidad ng UFO. Sinasabing hinahanap ng mga individual na ito ang mga saksi at gumagamit ng nakakakilabot na paraan ng pananakot para patahimikin sila. Ang mga lalaking nakaitim ay mapuputlang nilalang nakakaiba ang kilos, kadalasang pareho ang suot na itim na damit at salaming itim. Dahil sa kakaibang asan nila, labis na nababahala ang mga nakakasalamuha nila. Sa karamihan ng insidente, ang Men in Black ay tila may malinaw at direktang layunin. Noong insidente ni Harold Dahl noong 1947 ang harbor patrolman na nag-imbestiga sa UFO malapit sa Maury Island ay tahasang tinakot habang bumibisita. Noong 1952 sa kaso ni Albert Bender at IFSB, pinatigil ng pagbisita ng mga lalaki sa itim ang kanyang UFO research. Noong 2016, iniulat ng mga residente ng Muscatine County, Iowa na hindi malinaw ang pagbisita ng mga lalaki sa itim at hindi natukoy ang dahilan ng kanilang pag-ikot.
May ilang residente na nag-ulat ng kakaibang karanasan sa mga lalaking nakaitim na Amerikana na kumikilos ng hindi normal at nakakabahala. Sabi ng saksi na si RJ Strong, nakita niya ang isang lalaking nakaitim na trenchcoat na naglalakad sa sementadong kalsada. Hindi siya gumagawa ng kahit ano o nagsasalita ng kahit ano, basta naglalakad lang siya sa kalsada. May babaeng nakaranas din nito. Nakita niya ang isang taong nakaitim na coat na naglalakad sa kalsada. Matinding natakot ang kanyang anak dahil sa isang insidenteng may kinalaman sa mga lalaking nakaitim. May mga ulat na may kakaibang lalaki sa gilid ng kalsada na minsang biglang naglalakad papunta sa trapiko nang walang malinaw na dahilan. May ilang kaibigan si Cassie Pemtiki na nagsabi sa kanya tungkol sa insidente sa Highway 22. Dahil sa pagkabababag ng mga insidente na ibalita ito. Iniulat ng KWQC News. 6 na iniimbestigahan ng lokal na pulisa ang kakaibang insidente ng mga lalaki nakaitim na gumagala sa kalsada tuwing gabi. Ayon sa departamente, kahit walang krimen dito, delikado pa rin ito at nagdudulot ng pangamba sa mga residente. May ulat pulisya ng Muscatine tungkol sa mga taong tumatalon sa pader at naglalakad sa bakuran ng mga residente. Dahil sa pagbisita ng mga men in black, iginiit ng departamente na agad tumawag sa siyam na isang-isang kung may makatagpo ng ganitong tao. Ayon sa ulat, wala sa mga nakatagpo ng mga lalaking yon ang nakausap sila. Ang mapuputlang muka ay matigas habang naglalakad sa gilid ng kalsada, tumatawid sa harap ng sasakyan patungo sa di tiyak na destinasyon, ugaling taliwas sa dating asal at layunin. Bilang 5. Noong 1964 na taga-baryo ang bumisita sa isang sinaunang libingan sa kanlurang Turkey. Matatagpuan dito ang magkakasunod na libingan ng mga Lydian mula ika-6 na siglo BC. Pagkatapos ng ilang araw ng paghuhukay, hindi pa rin nabutas ng grupo ang marmon na pader ng pintuan ng isang libingan kaya gumamit sila ng dinamita. Nadiskubre ng illegal na paghuhukay ang libingan at kayamanan ng isang maharlikang babae mula Lydia. Unang nakita ng mga taga na yon siya makalipas ang 2,600 taon. Kinuha nila ang mga gintong at pilak na bagay mula sa libingan at nahukay pa ang daan-daan pang iba mula sa mga kalapit na libingan. Sa pagtatapos ng paghuhukay, nakakuha sila ng 363 piraso na ipinuslit palabas ng Turkey sa ilang padala sa pamamagitan ng Izmir at Amsterdam. 2,000 koleksyon ang naibenta sa Metropolitan Museum of Art sa halagang $1.2 milyong kahit alam na ninakaw ang mga iyon. Nagsimimulang lumitaw ang mga epekto ng kanilang mga ginawa, hindi lang sa kanilang mga buhay, kundi pati na rin sa kung paano tumugon ang mga tao sa kanilang paligid. Marami sa baryo ang nakarinig ng mga kwento tungkol sa nangyari at nagsimulang pag-usapan ang mga pangyayari sa mahihinang tinig. Nag-isip ang mga taga-baryo sa panganib na hinarap ng mga magnanakaw at nakita nila ang pagbabago sa buhay ng mga sangkot. May mga taga-baryong naniwalang gulo lang ang dulot ng yaman. Nagbago ang atmosfera sa baryo habang iniisip ng mga tao kung may iba pa bang may kaugnayan sa mga artipakto na maapektuhan ng sumpa. Di magtatagal ang yaman ng mga taga-baryo. Matapos ang pagnanakaw at bentahan ng artipakto, sunod-sunod silang kinapitan ng kamalasan. Ayon sa taga-baryo, isa sa mga magnanakaw ay nawalan ng 3 anak na lalaki. Pagkatapos nun, nasangkot siya sa isang aksidente at naiwan siyang paralisado. Isang magnanakaw ang dumaan sa mapait na diborsyo na nagdulot ng matinding pagkalugmok. Isang lalaki raw ang nabaliw at nagkwento na nagtago siya ng 4 na bariles ng ginto. Ang kasabwat sa pagnanakaw na nagbenta ng mga artipakto sa ibang bansa ay di umano'y dumaan sa matitinding pagsubok at namuhay ng may sakit. Ngunit hindi roon nagtapos ang sumpa sa mga magnanakaw at smuggler, tila nagdulot din ito ng hindi maipaliwanag na kamalasan sa sinumang humawak nito. Ang direktor ng museo na napatunayang nagbenta ng yaman ng museo para pambayad sa utang sa sugal ay nakaranas din ng kamalasan, kabilang ang 13 taong pagkakakulong. Sinubukan ng mga lalaking sangkot sa pagnanakaw na bumalik sa kanilang normal na buhay, ngunit nanatili ang pakiramdam ng pagkabalisa. Ang mga tao may alam tungkol sa mga pangyayari ay nagsimulang tingnan ang kayamanan sa ibang paraan. Sa halip na maging pinagmumulan ng yaman, ito ngayon ay tinitingnan bilang isang bagay na nagdadala ng malas. Patuloy na pinag-uusapan ng mga taga na yon ang mga pangyayari kahit ilang taon na ang lumipas, ginagamit ang kwento bilang babala sa iba.
Lalong lumaganap ang alamat ng nakakaagnas na kayamanan, kaya nagpatuloy ang pag-iingat ng komunidad. Ang epekto ng natuklasang kayamanan at sumunod na kamalasan ay naging bahagi ng alaala ng ngayon na humubog sa pananaw ng mga tao tungkol sa panganib ng nakaraan. Numero 4. Ang submarinong Israeli, Dakar, ay itinayo noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Great Britain at unang naitalaga sa serbisyo bilang HMS Totem noong 1943. Pagkatapos ng digmaan, ang submarino ay binago at opisyal na inilunsad ng Israel noong 1967. Matapos sumailalim sa ilang pagsubok malapit sa Scotland, inihanda ang Dakar para sa biyahe papuntang Haifa at sa opisyal na seremonya. Habang papalapit sa Haifa, kailangang iradiyo ng mga sakay ang lokasyon nila araw-araw sa command center. Sa halos buong paglalakbay, nakipag-ugnayan ang submarino sa Israel hanggang Enero 24. Noong araw na iyon, dumaan ang Dakar sa Crete at nagradyo ng huling lokasyon nito. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng malalaking operasyon ng paghahanap at pagsagip. Naganap ang mga puwersa ng US, Turkey, Lebanon at Greece sa nawawalang submarino pero sumuko matapos ang 5 araw. Ang K-129 ay isang Soviet ballistic missile submarine na italaga sa serbisyo noong 1960. Ang daungan nito ay nasa Petropavlovsk-Kamchatsky at bahagi ito ng Soviet Pacific Fleet. May dalang mga ballistic missile na may nuclear warhead at mga torpedong may nuclear warhead ang barko. Ang huling deployment at ikatlong operasyonal na patrol sa ilalim ni Kapitan Vladimir Ivanovich Kabzar ay nauwi sa trahedya. May sakay na 98 katao ang submarino ay naglayag para sa isang peacetime deterrent patrol na inaasahang tatagal mula huling bahagi ng Pebrero hanggang unang bahagi ng Mayo. Pagsapit ng Marso, nahinto ang komunikasyon mula sa barko. Nawala ang Ka-129 at sa kabila ng agaran at malawakang paghahanap, hindi ito natagpuan at opisyal na idiniklarang nawawala. Ang Minerve, isang diesel-electric na submarino ng French Navy, ay inilunsad noong 1961 arisa sa 11 barko ng Daphne class. Ang Minerve ay may 12 torpedo tubes, 8 sa unahan, 4 sa hulihan. May 45 tripulante ang barko, kabilang ang 6 na opisyal. Nasa loob ang buong tripulante nang biglang lumubog ang barko pauwi sa Toulon. Maraming barko, kabilang ang submersible at aircraft carrier, ang ipinadala para hanapin ang Minerve pero walang natagpuan. Kalaunan, itinigil ang paghahanap. Ang USS Scorpion, isang skipjack class na nuclear-powered attack submarine, ay bahagi ng bagong henerasyon ng mga submersible na dinisenyo para sa mas mabilis na paglalakbay sa ilalim ng dagat. Ang mabilis na submarine ay may 6 na torpedo tubes at mga sandata laban sa barko at ibang submarine. Dahil sa bilis at eksaktong galaw, ang USS Scorpion ang pinapadala sa high-tech na misyon ng paniniktik. Inilihis ito mula Mediterranean Sea para salubungin ang Soviet Naval Task Force sa Canary Islands. Ngunit hindi na bumalik ang barko at idiniklarang nawawala, kaya naging kilalang misteryo ng dagat noong Cold War. May isang bagay na pareho ang 4 na magkakahiwalay na misteryang ito. Nawala silang 4 noong 1968 at 68 sa 4 na magkaibang bansa, ilang buwan lang ang pagitan ng bawat isa. Sa mga nagdaang taon, natagpuan na ang bawat isa sa mga nasirang submarino na ito. Bawat isa ay nakahimlay sa ilalim ng dagat. Ngunit kung ano ang naging sanhi ng mga sakuna ay maaari lamang ipalagay at nananatiling paksa ng mga haka-haka. Ngunit ang mga misteryong ito ay magkakaroon pa ng isa pang hindi inaasahang pangyayari. Nakakatuwa, natagpuan ng CIA ang lumubog na barkong Sobyet na K-129 at sa lihim na Project Arizona. Nakuha ng ahensya ang malalaking bahagi nito gamit ang higanting mechanical na pang-ipit. Nagkakahalaga ng $8 milyong ang misyon at nagbigay ng mahalagang datos sa mga kodigo ng hukbong dagat ng Sobyet, kryptografiya at nuclear na torpedo. Bilang resulta ng operasyon, kalahati lamang ng K-129 ang narecover. Ang pagkakasangkot ng CIA sa isa sa mga misteryeng ito ay nagbubukas ng pinto para sa karagdagang mga spekulasyon tungkol sa iba pa. Numero 3.
Si Patrick Leahy, Amerikanong politiko, ay nahalal bilang demokratiko sa Senado ng Estados Unidos noong 1974. Kinatawan niya ang Vermont mula 1975 hanggang 2023 at nagsilbi bilang Pangulo pro tempore ng Senado mula 2012 hanggang 2015 at muli mula 2021 hanggang 2023. Pag-upo niya, nakilala siyang liberal at pinamunuan ang reforma sa health insurance. Si Leahy ang nagtulak ng batas para sa proteksyon ng datos at intelektual na ari-arian. Noong 2002, pinanood ni Leahy ang talumpati ni Pangalawang Pangulo Dick Cheney sa Veterans of Foreign Affairs Convention. Ang talumpati ay tungkol sa digmaan sa Iraq na inisip ni Leahy na hindi para sa mga veterano kundi para sa media. Sinusubukang kumbinsihin ang publiko na suportahan ang digmaan sa halip na itaguyod ang demokrasya. Naniniwala siyang masyadong nagkumpiyansa ang gobyerno matapos ang 2001. Padalos-dalos at di pinag-iisipan ng gobyerno ang pagpasok sa digmaan at ang mga posibleng bunga nito. Sa pagsisiyasa ng katotohanan sa mga pangyayari noong taon na yon at magulong kampanya ng gobyerno ng US para makuha ang suporta sa pagsalakay sa Iraq, tiningnan ni Leahy ang mga classified na dokumento at investigative reports ng CIA tungkol sa Iraq at kay Saddam Hussein. Nalaman niya mula sa mga ulat na matagal nang interesado si Hussein sa mga sandatang mapamuksa at hindi na ito bago. Ipinakita niya ang interes na iyon sa loob ng mga dekada. Nag-alinlangan si Leahy sa mga pahayag na konektado si Hussein sa Al-Qaeda. Si Hussein ay secular na diktador samantalang ang Al-Qaeda ay relihiyosong ekstremista na laban sa mga lider tulad niya. Kalaunan, napagpasyahan ni Leahy na walang sapat na ebidensya sa ugnayan ng Iraq at Al-Qaeda. Wala siyang ebidensya ng napipintong banta tulad ng sinasabi ng gobyerno. Kinabukasan ng Linggo, naglakad sina Leahy at asawa niya nang lapitan sila ng dalawang malalakas na jogger. Matagal nang napansin ng senador ang mag-asawa, sinundan nila ito at nilapitan sa huli. Hindi maayos nagpakilala ang dalawa at agad tinanong ang opinyon ni Leahy sa mga intelligence briefing na natatanggap niya. Nang malaman ng kanyang asawa na ayaw niyang sumali sa usapan, agad siyang lumayo. Ipinaliwanag ni Leahy na kung siya ay nasa mga briefing at kung ito ay classified, hindi niya ito maaring kilalanin at hindi rin niya maaring pag-usapan ang mga ito. Naintindihan ito ng dalawang jogger pero tinanong siya kung ipinakita na nag-brief sa kanya ang File 8, isang dokumentong hindi pa narinig o nakita ng senador. Sinabi nila sa kanya na dapat niya itong itanong at baka may makita siyang isang bagay na interesante. Di nagtagal, inayos ni Leahy na masilip ang mysterious file, walo na sumasalungat sa karamihan ng narinig niya tungkol sa administrasyong Bush. Tumututok ito sa mga sandata ng malawakang pagwasak at kumukontra sa mga dahilan ng administrasyon sa pananakop ng Iraq. Pagkatapos, pumoto siyang tutol sa digmaan. Hindi nalaman ni Leahy kung sino ang mga nagjo-jogging at ayaw rin niyang malaman. May mga nagtataka kung sila ay mga suwail na ahente ng FBI o CIA na nagpanggap na karaniwang nagjo-jogging upang magmukhang nagkataon lang ang paglapit kay Leahy na noon pa'y may pagdududa na sa mga pahayag ng gobyerno. Hindi rin malinaw kung nakipag-ugnayan sila sa ibang senador o paano nila nalaman ang tungkol sa File 8 lalo na't si Leahy ay wala ring impormasyon. Pangalawa. Noong ika-12 ng Nobyembre, 1936, isang lalaki na nagpakilalang si George J. Stein ang pumasok sa isang bangko sa Ripon, Wisconsin. Nandun siya para magbukas ng savings account na $120. Ngunit hindi nagbigay ng social security number o address ng tirahan. Ibinigay lang niya sa mga teller ang kanyang pangalan na hindi kailanman na-validate, nagdeposito ng kanyang pera at umanis na lang. Ang perehong lalaki, gamit ang perehong pangalan, ay lumitaw sa 12-12 ng iba pang mga bangko sa Midwest. Sa bawat pagkakataon ay nagbubukas siya ng bank account na nakalaan para sa savings o loan. Mula 1,936 hanggang 1,952, paulit-ulit siyang nagbukas ng mga account na umabot sa 5 sa Wisconsin, 3 sa Indiana, 2 sa Minnesota, 1 sa Iowa at 1 pa sa Illinois. Noong 1,952, pinuksan ang huling account ni Stein at mula noon, hindi na siya nakita at wala ng bagong account sa kanyang pangalan.
Naglaho si George J. Stein at iniwan niya ang $130,000 na hindi na-claim sa kabuuan ng mga bank account na ito. Sinimulan ni Tom Becker, isang mananaliksik, ang pagsisiyasat sa misteryo at natuklasan niyang isa lang sa mga account ang may totoong address na nakaleak. Isang account sa Indiana ang naglista ng 500 at 5 Washington Street bilang address. Dito matatagpuan ang isang negosyo na gumagawa ng mga sombrero, guantes at iba pang mga aksesora. Kumuha ang kumpanya ng naglalakbay na tindero na si Ralph Barnett na akmang tumutugma sa paglalarawan kay George J. Stein. Magkapareho ang mga lugar na tinitindahan ni Barnett at kung saan nakita si Stein. Naniniwala si Becker na iisa lang sina Stein at Barnett pero hindi niya ipinaliwanag kung bakit biglang nawala ang tindero at iniwang buo ang pera. Isa pang mananaliksik, si Francis Stroll, ay nagtangkang lutasin ang mystery at natuklasan niya na si Stein ay nagsulat ng return address sa isa sa kanyang mga deposito. At sa pagkakataong ito, natunton ito pabalik sa isang lalaking nagangalang Ed Fay. Si Ed Fay, ayon sa mga tala ng pahayagan, ay isang kriminal na nagnakaw sa isang bangko sa Superior, Wisconsin noong 1900 at 3 at tumakas tala ang 15,000 na halaga ng selyo at pera. Naaresto siya makalipas ang ilang sandali, ngunit nakatakas mula sa kulungan noong 1904 at hindi na muling nakita. Nalaman ni Skoll na magkaedad sina Stein at Fay at naniniwalang pinalitan ng kriminal ang pangalan para itago ang mga krimen at ma-access pa rin ang pera. Ngunit walang sapat na ebidensya na nagpapatunay sa alinman sa mga teoryang ito. Lumabas na ang mga address na binigay ay natunton sa ibang tao na siyang nais ni Stein. Ang $130,000 na yon ay hindi pa rin kinukuha hanggang ngayon. Numero 1. Noong 1888 naganap ang pinakatanyag na hindi nalutas na krimen. Noong Agosto hanggang Nobyembre ng taon na yon, sunod-sunod ang mga pagpatay sa Whitechapel, London. Noong taon na iyon, 5 pagpatay ang direktang iniuugnay sa isang tao, ngunit pinaghihinalaang sangkot din siya sa ibang hindi nalutas na krimen mula 1,888 hanggang 1,892. Tinawag ng publiko ang salarin na Jack the Ripper at hanggang ngayon, misteryo pa rin siya habang patuloy na sinusuri ng mga autoridad at mahilig ang iba't ibang teorya. Isa sa mga napasama sa listahan ng mga pinaghihinalaan noong 1888 ay isang lalaking nagangalang Thomas Hayne Cutbush. Sa katunayan, siya ang pangunahing pinaghihinalaan noong panahong iyon. Ipinanganak siya noong 1866 sa Kennington, England, 3 milya mula sa Whitechapel. Galing siya sa kagalang-galang na pamilyang gitnang uri, ngunit hindi masaya ang kanyang pagkabata. Bata pa siya nang iwan sila ng ama na nag-asawa uli sa New Zealand. Nag-iisang anak siya at hindi na nag-asawa muli ang kanyang ina. Sinasabing sobrang relihiyosa ang ina at tiyahin niya at may mga di inihayag na sakit sa pag-iisip. Maagang nagpakita si Tomas ng problema sa ugali kaya natanggal siya sa unang trabaho. Sa ikalawang trabaho niya, di umano'y itinulat niya ang amo sa hagdan. Dito nagsimulang magpakita si Tomas ng kakaibang at maggarbong ugali. Araw-araw, nakakulong si Tomas sa bahay at abala sa pagbasa ng librong mediko. Sa gabi, habang tulog ang iba, nasa Whitechapel siya, tumatalon sa pader at gumagambala sa katahimikan. Patuloy na lumala ang kalagayan ni Tomas hanggang sa punto na matindi niyang pinaniwalaan na tinatangkang lasunin siya ng kanyang doktor. Obsessed siya sa kwento. Humingi siya ng tulong sa isang top na abogado sa London, ngunit nauwi rin ito sa kakaibang konklusyon na pati batas ay kasali sa sabwatan laban sa kanya. Noong 1888 sa edad na 22, tuluyan nang nabaliw si Tomas, isang tuloy-tuloy na paglala na tila sumabay sa pagsisimula ng mga pagpatay ni Jack the Ripper. Hindi lang ang nakakatawa niya, asal ang nagpatibay sa hinala ng awtoridad na siya ang may sala. Ang kanyang pisikal na paglalarawan ay tila tumutugma sa mga inilalarawan sa kaso mula sa kanyang maliwanag na asul na mga mata hanggang sa kanyang labi. Pero may butas sa teoryang si Tomas ang Ripper. Noong 1890, isinahatulan siya sa 2 magkahiwalay na pananakit noong nakaraang taon at inaresto at nilitis. Napatunayang responsibale siya sa mga krimen base sa desisyon ng medical board na nag-diagnose sa kanya ng sakit sa pag-iisip. Pagkatapos, dinala siya sa Broadmoor Hospital hanggang sa siya'y namatay.
Ang taon kung kailan siya ipinasok ay naglalagay ng 2 taong pagitan mula sa huling tinanggap na pagpatay ng Ripper at sa pag-atake na naging dahilan ng pagkakapasok ni Tomas sa asylum. Kahit bumaba ang karahasan mula 1,888 hanggang 1,890, kaya nabawasan ang posibilidad na siya ang Ripper, hindi pa rin siya inaalis sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Lalo na kung isa sa alang-alang na si Tomas ay apo ni Charles Henry Cutbush, superintendent na namuno sa executive branch ng Scotland Yard. Nagbukas ito ng posibilidad ng sabwatan ng pulisya para pagtakpan ang kaso, kaya siya nanatiling hindi kilala at napigilan ang sapat na investigasyon. Hindi nalantad ang ugnayan ng pulisya at pangunahing suspect hanggang 1,874. Salamat sa panunood, kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming uploads. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at makikita tayo muli sa susunod.